Good morning sa ating lahat at good evening sa ibang sulok ng mundo. Sa kung saan man kayo naroroon, kung saan man makakaabot ang video na to. Magbigay lang tayo ng opinion sa ating baby loves. Maganda na po ang tinatakbo ng kanyang ngayon, ng kanyang mga adhikain ngayon, yung kanyang vlog para sa charity. May nag-i-sponsor na rin, napanood ko kahapon kay Inday Ugdot sa kapatid niya. At nagpapasalamat tayo doon sa mga taong may mabuting puso, yung busilak ang puso. Pagpalain po kayo sa mga sponsor na yan. Maraming salamat po at talagang hindi natin binibitawan ng ating baby loves. At maraming salamat po sa inyong tulong talaga. At pag-share ng blessings. At tungkol naman po dun sa pinagdadaanan niyang stress, naawa ko sa kanya kasi siguro kaya, eto lang opinion ko lang po ito. Hindi naman po tayo pare-parehas ng opinion, pero ito po ay in my own experience na rin. Nakikita ko lang sa kanya siguro, 'di ba, sabi niya po na-stress siya, hindi siya makatulog kasi ang dami niyang problema. Naglalaka daw yung utak niya. Siguro po ang ko lang kay Baby Loves, masyado niya kasing sinasarili ang problema. Yun ay opinion ko lang. Baby Loves, hindi mo dapat sarilinin ang problema. Meron ka diyang ate, pwede kayo mag-usap. Pwede niyong pag-usapan na puso sa puso, ate. Ano bang gagawin ni dito? Ano gagawin natin dito? Ganyan, ganon. Hindi mo dapat sarilinin, Baby Loves. Hindi masama ang tumulong at magmahal lalo sa magulang. Hindi masama yan. Pero wag mong akuin lahat. Yun lang naman ang ko. Kaya siguro sumasakit ang ulo mo kasi gusto mo kasi akuin lahat, gusto mo ikaw ang sumagot lahat. Hindi ganon. Tumulong ka sa kaya mo lang. At pag-usapan nyo ng ate mo. Total, paresa mo kayo kumikita, mag-usap kayo kung ano ba the best na gawin para hindi lagi sumasakit ang ulo mo. Sa edad nung yan, dapat ini-enjoy mo pa yung buhay mo, Baby Loves. At saka, kung may problema ka talaga, hindi ka makatulog, magdasal ka. Ilapit mo yung puso mo kay God. Mag-pray ka, sabihin mo sa Kanya na sana liwanagin lahat ng isip mo, makayanan mo lahat kung ano yung mga pinoproblema mo. Bigyan ka ng tamang desisyon. Ganun lang, team na pagdarasal ko, usapin mo siya. Kasi, yun lang nga ang makakasagot sa lahat ng sa lahat ng ating problema. Si Papa Jesus lang. Sabihin mo sa Kanya lahat ng hinaing mo, lahat ng pinoproblema mo, para hindi ka na-stress. At ganon din sa ate mo, sabihin mo, kasi hindi pwedeng susuluhin mo yan. May kapatid ka, may ate ka. Oo nga, gusto mong tumulong sa magulang mo, gusto mo ganyan na mangyari sa pamilya mo. Kung hindi mo pa kaya, talagang poproblemahin mo yon. Iisipin mo yon. Isa yan sa mga stress mo. Ako sa experience ko, dumaan din ako sa sobrang stress. Sobrang stress ko noon kasi naiyak na naman. Kasi ako yung nag-alaga sa magulang ko. Nung dumaan ng COVID, na wala ni isang kapitbahay. Wala man lang dumamay sa amin. Ako lang. Oo, at may tumutulong sa amin financially, kuya ko. Pero yung isang kapatid na kailangan ko ng support, hindi niya ako sinuportahan. Kaya dumaan din ako sa stress sobra.
nawala nanay ko. Na yun nga, nagka-COVID siya. Tapos tatay ko may sakit pa kasi matatanda na. Ang dami, grabing stress na nadaran ko pero sa tulong ni Papa Jesus, nagdasal talaga ako. Kasi nagalit ako noon sa mundo. Grabe, ang dami kong galit sa dibdib noon. Napakarami, sobra. Humingi ako ng tulong sa kanya kasi hindi ko na talaga kaya. Tapos pagkatapos ang nanay ko, tatay ko naman, siya naman nawala. Kaya grabe talaga yung pinagdadaanan mo, baby loves. Sabi nga nila, ano lang yan, konting ano lang yan, problema lang yan. Pero mas marami pang mabibigat na problema na nararanasan. Kaya ipagpas Diyos mo na lang. Huwag kang mahiya magsabi kay Papa Jesus, sabihin mo lahat kung anong nasa sa loob mo. Siya lang ang makakatulong sa atin. Katulad na nangyari sa akin, talagang pinagpasa Diyos ko na lang yung galit ko. Kasi grabe talaga, nagalit ako sa mundo. Ang dami kong pagsisisi, kaya nga minahal kita, baby loves. Ito yung sinasabi ko lang, kaya nga humanga ako sa iyo. Minahal kita, tinuturog kita na parang anak sa social media kasi ikaw bata pa, pinapakita mo sa magulang mo na mahal mo sila at talagang nangangarap ka na mapagandang buhay nila. Samantalang ako nung kabataan ko talaga hindi ko naisip yan. Wala kasi laog ako dito, laog yan noong kabataan ko. Nitong nagkaedad na lang ako, na-realize ko ang lahat. Kaya labis kitang hinangaan. Pero ayan na nga, balik tayo sa stress, ano. Wag kang padadala sa stress. Sabihin mo lahat kay Papa Jesus kung anong mga problema mo. Kung anong mga nasa isip mo para hindi lahat mabigat sa isip mo para makatulog ka ng maayos. Kasi iiyak mo yan sa kanya, iiyak mo, sabihin mo, parang ang gaan-gaan ng pakiramdam. Ganyan ako noon. Nawala nanay ko, nawala tatay ko, magkasunod na taon. Sunod na taon naman, yung nag-iisa kong anak, nag-asawa, naiwan ako. Kaya grabe ang iniyak ko. Pero sa tulong ni Papa Jesus, talagang sa kanya ako nanalangin. Talagang humingi ako ng tulong sa kanya. Gawin niyang yung iparana sa akin yung maglibang. Gawin niya ang kalibang-libang isip ko para hindi ko maisip lahat ng problema. At nangyari nga sa awa ng Diyos at sa tulong niya. Nangyari nga at ngayon sa awa ng Diyos hindi na ganun kabigat sa dibdib ko. Meron man bigat sa dibdib ko pero iba na, hindi na yung katulad ng dati. Marami tayo, baby loves, marami tayong mga pinagdadaanan. Marami tayong problema, kanya-kanya ng problema. Kaya sa'yo, wag mo masyadong isipin, kausapin mong ate mo. Kailangan kasi merong support system yan eh. Kailangan may sumusuporta sa'yo at nakikita ko naman sa ate MG mo na nagkakaisa kayo at nagkakaunawaan. Mag-usap kayo, pag-usapan ninyong mabuti para hindi mo suluhin lahat ng ikinaka-stress mo. Kasi hindi mo kayang sagutin nga ng ikaw lang mag-isa. Hindi, may bigay mo man sa kanila, paunti-unti, pero hindi mo pa kaya biglain. Siguro pag talagang asensyado ka na, yung malaki na talaga sinasahod mo, siguro kaya mo. Pero yung ganito pa na hindi pa natin masasabi, kailangan mo pa talagang pag-isipan at pagsipagan ng mabuti
palaguin pa ang iyong YouTube channel. Marami ka pang gagawin para, kumbaga sana'y kaya mo nang soloin lahat, pero sa ngayon hindi pa, baby loves. Kaya mag-usap kayo ng ate mo, kausapin mo si Papa Jesus, kasi gagaan lahat ng loob mo, gagaan lahat ng dinadamdam mo na mabigat sa dibdib mo. Sabi mo nga naglalakad ang utak mo. Pag nakausap mo na si Papa Jesus, gagaan lahat yan. Hindi mo man siya nakikita, mararamdaman mo, andyan siya para sa'yo. Kasi, basta, yun lang gawin mo, manalangin ka, magdasal, humingi ka ng tulong sa kanya at guidance. Yun lang, baby loves, pasensya na kayo na iyak ako kasi yung na-experience niya na stress, na-experience ko rin po yan na mas malala pa pero nakayanan ko sa tulong ni Papa Jesus.